Hello guys, ayan, magandang araw po sa lahat. Ito po si Ray Reyes. Ayan, medyo mainit po yung panahon, lalo na dun sa mga biyahero tsaka mga driver po dyan. Konting pasensya lang po sa daan at magbaon po tayo ng maraming tubig at madaming pasensya. So, dito po tayo dadaan ngayon sa Mangima Road or also known as Mangima Zigzag Road. Ayan. Marami nagtatanong bakit hindi na lang daw straight, bakit pa ginawang zigzag? Kasi nga kung straight nga naman is isang daanan na lang, whereas kung isi-zigzag pa paliko-liko, medyo matagal, medyo makonsumo sa gasolina. So explanation po niyan guys, kaya po ginawa po ng zigzag ng mga engineers is for safety, at the same time for doon sa makaprevent po siya ng mga erosion, and then para din sa yung mismong terrain noong daanan, kaya ginawa nilang zigzag. So I'm sure lahat tayo mostly nakadaan na po dito sa Mangima Zigzag Road. Ayan, yung mga kagagaling ng Cagayan pupunta ng Bukidnon, so dito sila dadaan, o yung mga galing Bukidnon pupunta ng Cagayan, dito po sila dumadaan. So the Mangima Zigzag Road is siyempre located po dito sa Manolo Fortich, dito po sa probinsya ng Bukidnon in northern Mindanao. So ito po yung tinatawag nilang parang Cannon Road ng Mindanao dito sa Manolo Fortich. Para siyang Cannon Road ng Baguio. Ayan. So bakit nga ba zigzag? Ito po yung mga kasagutan kung bakit ginawang zigzag. So number one is doon po sa mga mabibigat na sasakyan. So di ba mahihirapan po sila kung straight kasi masyadong matarik po yung daanan pataas. So prone po sila sa accident. And then pangalawa, para mas mabilis po yung mga mabibigat na sasakyan na pumunta sa taas ng ligtas at pumunta sa baba ng ligtas. Okay, kumpara po dun sa yung straight na pababa or straight na pataas. Ayan. And then number 3 is for safety. So natural kung straight lang to, kagaya po dun sa, actually nakadaan na po ako ng yung papunta ng General Santos Coronadal, straight po yun. So kung hindi pa po nila pinatupad yung speed limit dun, marami pong madidisgrasya. So isa din po yun yung tinitignan ng mga authorities para gawing kurbada. Ayan, kasi magmiminor at magmiminor ka, lalo na pag mabilis ka. Hindi ka pwedeng dire-diretso na lang kasi nga paliko nga siya So either kung magmumotor ka, ma-overshoot ka po dyan, or tendency kung mabigat ka na truck is yun, mawawalan ka ng brakes. Yan. So kaya ang ginawa na lang nila is ginawa nilang zigzag for safety purposes. And then another thing is mas madali imaneobra po yung sasakyan sa mga curve. Mas madali siya, lalo na dun sa mga matatarik na inaakyat. And then isa pa is hindi siya ganun ka stressful dun sa makina ng ating sasakyan. And then last is lalo na dun sa mga kung malakas po yung ulan, siyempre
Di ba, pagka straight lang po yung daanan, prone po yan siya sa mga slippery ganyan. Tapos isa pa is yung kailangan talaga siya is dahan-dahan ka nga, kasi madudulas at madudulas ka, lalo na pagka malakas po yung ulan. Ayun, so yun po yung mga kadahilanan kung bakit ginawa nilang curve yung daanan. Actually marami pa eh, ilan lang po yan sa mga reasons. So doon po dun sa mga biyahero, extra ingat po tayong lahat. At the same time, maging responsable po tayo, then follow po natin po yung mga batas trapiko para hindi po tayo mahuli ng mga enforcer. And then for safety na rin sa ating sarili, matuto po tayong maging disiplinado. So yun lang po. Ito po si Ray Reyes, at magandang araw po sa ating lahat. Ingat po. God bless po. Bye bye.